Mga kababayan, ngayong araw po ng Linggo, May 31, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinaglob mo sa akin. Gayon din sa manonood po ng channel na ito. Pag-ingatan po kami buong araw ng linggo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, lumakas pa po sa tinatawag natin na typhoon category ang Bagyong Domeng. Pero hindi po ito maramdaman o walang epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Aalamin natin lahat ng mga detalye at yung mga lugar pa na posible nitong maapektuhan habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero baka makalimutan ho ninyo na i-like, i-share muna yung ating update para malaman din ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lagay ho ng ating panahon. So ito po, ang Bagyong Doming po lumakas pa sa pagiging typhoon pero hindi po maramdaman. Huwag po kayong maiinis mga kababayan at maganda yung ganito nangyayari. Meron tayong bagyo typhoon category pero hindi naman namiminsala. Pero kabaligtaran naman ang gusto ng mga kababayan natin. Gusto nilang umulan dahil nga po sobrang alinsangan. I-consider din natin yung mga lugar ng mga low-lying areas sa Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao na mabilis bumabaha pag may mga pag-uulan. Ngayon, alamin natin yung pinakalokasyon po ng Bagyong Domeng. Ang Bagyong Domeng po, huli pong namataan mga kababayan, meron pong lokasyon nito na 675 kilometers east of Basco, Batanes. 130 kilometers per hour ang lakas ng hangin, typhoon category. Etong typhoon category po niya, pinaka-peak niya na o pinaka-last na kategorya na ito. Hindi na po ito aabot sa pagiging super typhoon. At ipakita ko mamaya sa ating tinatawag na track and forecast po ng Bagyong Domeng. Ang Bagyong Domeng naman po, mamayang hapon po ng alas 2, ngayong araw po ng linggo, ang lokasyon naman po niya, 625 kilometers east of northeast of Basco, Batanes. So unti-unti na po itong lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility o papalayo na rin po. Kaya naman yung sinasabi ng ibang mga kababayan natin, anong klaseng bagyo yan? Bakit hindi naman natin nararamdaman? Alam nyo ho ganito, in-explain kong mabuti na ang Bagyong Domeng po ay meron din tayong tinatawag na warning lead time. Ang ibig sabihin ho nun, hindi otomatiko, pag yan is nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, agad-agad magbibigay ng mga pag-ulan. May kinukonsider po tayo dyan. Tignan nyo mabuti yung nangyari sa direksyon ng Bagyong Domeng. Kahit po nasa typhoon category siya, mapapansin nyo sa ating mapa, no, sa track and intensity forecast ng Bagyong Domeng, kahit po nasa loob ng ating Philippine area, ito naman po ay malayo sa ating landmass. So kino-consider natin kung yan mas lumapit pa sa ating Philippine landmass, doon po yan magkakaroon ng mas malakas na impact. So ano yung naramdaman na impact natin? Ngayong may bagyo sa loob ng ating bansa, ito po, mga isolated light rains lamang po ang nararanasan at nararamdaman tuwing hapon. Ganito po ang explanation natin dyan. Malawak po ang radius ng Bagyong Domeng. Pero yung pinakadulo na extension ng hangin niya, hindi po nagbibigay ng impact. Pero sa middle, yung sa gitna po ng sirkulasyon ng hangin, doon po may impact. So ang mangyayari dito para po makaranas ng biglang bugso ng mga pag-uulan, ang malaking bahagi ng ating bansa, kinakailangan mas lumapit pa ang Bagyong Domeng sa ating landmass. At ayaw naman po natin na ganun ang mangyari. Gusto nyo po ba na dumikit pa ang Bagyong Domeng sa ating kalupaan at para lang maramdaman at maranasan natin yung epekto niya? Wag naman po, i-consider natin yung ibang mga kababayan natin. Wag lang ho yung maibsan yung ating init, dahil wag kayong mag-alala kasi wet season na. After po ng Bagyong Domeng yan, ang habagat magpapaulan po sa bandang hapon. Ngayon naman, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, aktibo na o activated na po ang tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So sa area po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barn, BARMM, Batangas at Lanao del Norte, asahan po sa bandang hapon ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. May mga heavy rainfall warning din po dyan sa mga lugar na yan. Naka-yellow warning alert po yung mga lugar na yan. Mamaya, tignan natin ha. Sa area naman po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon, ang lagay po ng panahon dyan, cloudy skies ang aasahan, lalo na hubandang hapon, na meron po mga tsansa ng 60 to 80% ng scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap ng Typhoon Domeng. So itong Typhoon Domeng na to, malakas na bagyo na, pero hindi pa rin siya ganoon talaga nararamdaman. Ipagpasalamat na lamang natin, wag na ho tayo magreklamo. Kasi yung iba gusto
wala namang maranasan, no? Hindi naman maramdaman ng bagyong Doming. Pag binagyo naman ng bagyo, nagrereklamo, makontentot po tayo at ipagpasalamat na lang natin yung sitwasyon na ganito. Tama naman po, di ba? So ito naman po ang parte ng Metro Manila na init na, sobrang alinsangan. Ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang tsansa ng pag-uulan ho dyan nasa 60 to 80% naman po sa bandang hapon dahil sa mga localized thunderstorms. Pero hindi naman guaranteed yan agad-agad po, no? Ay kahit po meron tayong banta ng local thunderstorm sa mga area na, hindi automatically tuwing hapon uulan na. Pansinin nyo ho, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, develop na ang southwest monsoon o hanging habagat. Pero hindi pa ito nasa peak o wala pa ito sa kanyang tinatawag natin na pinakalakas po ng habagat. Eto, may nagtanong sa atin kung papaano ba hinahatak ng bagyong Doming ito pong hanging habagat o southwest monsoon. Malakas po ang sirkulasyon ng hangin ng bagyong Doming at hindi pa ganoon kalakas ang habagat. Ang tendency na makaranas po ng mga pag-uulan ang malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay hatakin ng mas malakas na impact po ng bagyong Doming itong habagat. Pansinin nyo ho, no, ang parte lamang po ng Western Visayas, yung mga lugar na apektado ng habagat ang nakakaranas ng mga pag-uulan. Ngayong araw po ng linggo hanggang sa Lunes po ng hapon, meron po tayong nakataas na heavy rainfall warning. So merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang area po ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Ito naman po Monday hanggang sa Tuesday po ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan po sa Bataan, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Yang mga lugar ho na yan makakaranas sa mga pag-ulan dahil po sa tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Ngayon naman tignan nating mabuti yung pagkilos at direksyon po ng bagyong Doming. Kung makikita ho ninyo sa tinatawag natin na kanyang forecast and track ay hindi na po ito magiging super typhoon. Pinakapik na niya yung category 4 which is typhoon category. Lalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility bilang typhoon category pa rin pagdating po ng Monday hanggang sa Tuesday. At pag nakalabas na ito ng ating PAR, wala na itong magiging direktang epekto dahil nga po yung sirkulasyon ng kanyang hangin medyo kakaiba. Dapat po mag-gets nyo yung ine-explain ko ha. Yung radius po ng bagyong Doming, yung pinakagitna, doon yung may mga pag-uulan. Pero yung extension ng hangin niya, umiikot kasi yan, nagsisirculate. Meron tayong warning lead time, hindi automatic makakaranas ng mga pag-uulan yung mga area na nalalapitan po ng hangin. Hindi po masyadong nagkakaroon ng impact yung mga hangin na yon sa areang tinatamaan. Ang nagiging impact lamang medyo magiging maulap, mga konting ulan, tapos minsan may mga kasamang hangin. Pero hindi po delikado. Alam nyo, maituturing nga natin na blessing itong bagyo na ito. No? Bakit magiging blessing? Dahil may mga parte sa ating bansa na pinapaulan lamang niya which is yung mga palayan. Pero hindi naman ho lahat to. Wag na lamang tayo magreklamo. Typhoon category yan. Buti po sana kung mahinang bagyo lamang yan. Wag na nating asamin na maramdaman pa natin at ipagpasalamat na lamang po natin sa Diyos. Ngayon po ay silipin natin ng mabilisan. Ito pong tinatawag natin na typhoon threat, no? Yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. At dito ho ipapakita ko sa inyo yung banta ng sama ng panahon na posibleng mabuo dito po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming. Mapapansin nyo, pagitan pa rin ito, no? Hanggang sa June 3. Simula po ngayong May 31 hanggang sa June 3, paglabas ng bagyong Doming sa ating Philippine Area of Responsibility at sa araw ng Martes hanggang sa susunod na araw, mayroong panibagong sama ng panahon na mabubuo po dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Develop yan bilang low pressure area sa ating chart and then sa week 2 simula June 4 hanggang sa June 10 ay lilihis siya dito po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. So may tendency na maging bagyo ito, kinakailangan nating i-monitor dahil aktibo na ang tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. So may mga senaryo na pwedeng lumakas po itong LPA na ating namomonitor. Ngayon ay silipin natin ng mabilisan ulit kung sinasabi po natin na Philippine weather map natin, itong advanced weather forecast natin, yung pagkilos po ng bagyo. Dito kasi makikita natin kung paano gumagalaw yung bagyong Doming, no? Para makita nyo mabuti na hindi automatic talaga pag may bagyo, puro ulan na lamang. Meron ngang bagyo na dumadaan sa atin kahit super typhoon, hindi natin nararamdaman. Ito po, tignan nyo mabuti sa ating pinaka-mapa mga kababayan ko. Kung makikita nyo,
papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Doming araw po na Lunes hanggang sa Martes. Didikit po siya sa parteng extreme northern Luzon. Kung makikita nyo naman, kaya nga po mas tumataas na ang tsansa ng mga pag-uulan sa extreme northern Luzon habang papalabas po ang Bagyong Doming. Hinahatak niya itong mga araw na yan, nakikita nyo po yan. Yan po yung tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat. Wala pa sa peak ang lakas po ng habagat. Kaya nga po ang sinasabi natin, hindi pa ganun. Totally, lahat po ng area sa atin ay nakakaranas sa mga pag-uulan. Parteng kanlurang bahagi lamang po ng Palawan. Pero kapag lumakas na, totally developed na talaga yung peak, yung lakas ng habagat, parte ng Luzon, Visayas at Mindanao, malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng mga pag-uulan. At ang gusto lamang natin mga kababayan na mangyari dito is yung makaramdam tayo ng tinatawag po na lamig, no? O mabawasan yung init. Pero tandaan nyo, nasa wet season na tayo, inaasahan by next week, mapapadalas na po mga pag-uulan tuwing hapon. At minsan umaabot pa sa gabi dahil meron tayong tinatawag na mga localized thunderstorms na may dalawang kategorya. Ngayon, silipin po natin yung ating pinaka-live na mapa at makikita nyo mabuti kung paano yung nagiging sitwasyon. Kahit may bagyo, hindi po maramdaman mga kababayan. So kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, ito po mga kababayan, silipin po natin ha. Ito po yung Typhoon na Doming, no? Typhoon Doming, malakas talaga. Pag sinabi ho kasi natin na Typhoon Doming, umaabot po yan sa 180 kilometers per hour ang lakas po ng hangin. At medyo nakakatakot po yun kung titignan kung maglalandfall. Ang nangyayari po kasi ngayon, habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong Typhoon Doming, papalayo naman, no? Habang papalabas ng PAR, papalayo naman siya sa ating Philippine landmass. Yung area po natin, yung Philippine Area of Responsibility natin, medyo malawak, yung Philippine Sea, nakita nyo naman, hindi umaabot yung pinaka-circulation ng hangin. At nakikita naman natin halos habagat lang talaga ang kumikilos para magpaulan. Pero itong Bagyong Doming, medyo malayo kasi siya sa ating landmass kaya hindi siya nararamdaman ng masyado. Pero may mga pag-uulan pa rin tayo, hindi naman totally 100% walang ulan. Meron naman po tuwing hapon sa ilang parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mga piling-piling lugar lamang po. No? Hindi naman natin sinasabi pinipili ng Bagyong Doming yung pauulanin niya, pero meron kasi tayong sirkulasyon ng hangin o yung radius o spiral clouds na pumapalibot sa Bagyong Doming, yun po kasi yung nagpapaulan. At iba-iba yung mga senaryo, depende sa area. Ito po mga kababayan ko, no, kahit po hindi ito maglalandfall sa atin, may tsansa pa rin na makaapekto ito sa extreme northern Luzon ngayong araw po ng linggo. Ang gawin pa rin natin, kinakailangan maging alerto at maging handa. Ngayon po mga kababayan, bago yung mga paalala natin, marami nagtatanong, gaano ba magiging mainit ngayong araw po ng linggo kahit by Typhoon Doming? Ito po explain ko po sa inyo. Sa parte muna tayo ng Luzon, sa parte po ng Luzon mga kababayan, sa Metro Manila, sa may parte ng Marikina, aabot pa rin po sa 33 hanggang 34 degrees Celsius, yung pinaka mainit. Pero kung mapapansin ho ninyo, feels like 40 to 45. Parang ganun pa rin yung init pero nababawasan na ho yan kasi nasa wet season na po tayo. South to west monsoon season na. So eto naman po sa Northern Luzon naman aabot sa 23 hanggang 31 degrees Celsius yung pinakamataas. At pagdating naman po sa Visayas area, Eastern and Central Visayas, aabot pa rin po sa 26 to 32 degrees Celsius. At yung tsansa ng mga pag-uulan bumaba po sa 40% dahil nga po nakalayo na yung trap o extension po ng Typhoon Doming. Western Visayas, Negros, Panay, aabot pa rin ng 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Maulap na kalangitan na mayroong kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa mga thunderstorms kasama rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa parte naman po ng Mindanao mga kababayan, sa General Santos ay ito po 23 to 31 degrees Celsius ang magiging temperatura pa rin po. At ito naman po sa may Zamboanga Peninsula, Sacsargen, BARMM, Lanao del Norte, aabot po sa 26 to 33 degrees Celsius pa rin po ang magiging temperatura. May mga tsansa ng scattered rain sa hapon at sa gabi, kaya yung mga lugar na binanggit ko, mga low-lying areas, kinakailangan mag-ingat at maging alerto. Ito po, wag natin baliwalain. Wag yung sabihin kahit may bagyo wala na tayong dapat gawin. Unang-una sa paalala ko, lagi ko sinasabi, at dapat sinusunod pa rin natin. Alam nyo, walang mawawala.
kung susundin natin yung mga paalala na ito. Unang-una, kinakailangan mag-antabay pa rin po kayo sa lagay ng ating panahon. Dahil nga po, bukod dito sa Typhoon Doming, aktibo na ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So mas maganda malaman natin araw-araw ang lagay ng panahon. Pangalawa, kinakailangan po ngayon maglinis tayo ng kapaligiran. Alam nyo ba, inaalaw ng Diyos na hindi maglandfall ang bagyong Doming. Hindi pa tayo handa eh. Pag pinalandfall niya yan sa malaking bahagi ng ating bansa, matindi po. Talagang marami po ang mapipinsala na kabuhayan, mas magiging problemado tayo. Imbis na init lang ating iisipin, yung kabuhayan po ng bawat isa ang mapeperwisyo. Kaya ipagpasalamat natin na hindi yan naglandfall. Kahit mainit, magpasalamat pa rin po tayo. Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas, ay maglinis po ng kapaligiran para hindi magkaroon ng biglaang pagbabaha dahil po sa pagbara ng mga basura. Pangatlong paalala na lagi ko sinasabi, kinakailangan po meron pa rin tayo mga ziplock lagayin po ng ating mga importanteng gamit para kapag meron pong mga pagbabaha na bigla na hindi natin inaasahan, safe na yung o safety na yung ating mga importanteng gamit, mga dokumento, papeles, mga bagay po na importante. Eto pa, kailangan din natin na ugaliin na mag-stock ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw. Yung mga nag-i-stock, lagi po nakikinig sa akin, natatandaan ko po yung mga pangalan nila, sila Ma'am Jackie, marami pa po, no? Palagi po sila nagko-comment. Sabi ko po, salamat naman po dahil kahit papaano po, pinapakinggan po ako. Mag-stock lang kung ano yung kaya, kung ano lang yung kasya sa budget, para in case magkaroon ng mga pagulan o mga malalakas na bagyo, hindi na tayo labas ng labas. Kasi pag labas tayo ng labas, minsan sa lakas ng hangin, delikado po tayo. Pero yun po, kapag meron mga bagyo, maglalandfall. Etong pong Typhoon Doming, hindi naman ito maglalandfall. So, ganun pa rin, wala tayong babaguhin, maging alert at maging handa pa rin po tayo. Yung isang paalala ko panalayin ko sinasabi, double check natin yung ating mga kabahayan. Mamaya ho kasi may mga tulong, may mga butas ng bubong, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para makapag-asikaso pa tayo, makapaghanda, makapaglaba. Inanunsyo naman po ng Pag-asa na talagang ito pong first week hanggang second week ng June, totally is wet season na o tag-ulan season na po. Ang iba naman ang sinasabi, baka daw kaya hindi maramdaman ang bagyong Doming dahil daw po sa Super El Nino. So hindi po, wala po tayo sa Super El Nino ngayon. At yun po inaasahan sa pagkatapos pa ng 2026. May mga senaryo kasing nangyayari kaya hindi maramdaman ang epekto po ng bagyong Doming. In-explain ko na sa unahan ng ating video, kaya naman po dapat po maging alerto at maging handa na lamang tayo sa susunod na mga pwede pong mangyari. May mga pwedeng senaryo kasi dyan, no? Alam nyo, ito po, no? Ang habagat aktibo na. Ang bagyong Doming hinihigop ang hangin po ng habagat. Ang tendency, kanlurang bahagi ng ating masa, mga pag-uulan ng mararanasan lalo na po sa hapon at sa gabi. Dito naman sa parte po ng extreme northern Luzon, silangan po ng Luzon, ito pong parte ng Eastern Visayas at Mindanao, medyo bumababa na rin yung chance ng mga pag-uulan dyan. Kung dati, kahit nakalapit yung trap extension po ng bagyong Doming dyan, umuulan pa sa hapon, ngayon medyo bumaba na. 40 to 60% po yung chance ng mga pag-uulan sa hapon. Ito yung isang paalala ko na importante. Kinakailangan po ipanalangin natin sa Panginoon na wala pong mga malalakas na bagyo ang tumama o maglandfall sa ating Philippine landmass. Ito po kasing bagyong Doming, bunga ho yan ng panalangin ng mga kamabayan natin na hindi maglandfall at lumihis o mag-recurve, which is nangyari nga po ngayon. Kitang-kita nyo naman mga kababayan, meron naman tayong ebidensya. Ine-explain ko naman po araw-araw kung bakit hindi nararamdaman o nararanasan ang epekto po ng bagyong Doming. Meron kasi yung warning lead time, no? Nagsisirculate yan at hindi all the time nararamdaman yan sa pag-ikot. Nagbabago po kasi yan at merong mga areas na minsan hindi po naaapektuhan ng bagyong Doming kasi yung pinaka-middle niya, yun yung malakas. Yung pinaka-gitna sa middle at yung pinaka-dulo naman, yung pinaka-extension ng hangin, yun medyo humihina na po kahit po nasa typhoon category. Etong bagyong Doming, iba-iba kasing ihip, no? At ikot po ng bagyo. Magkakaiba ang lakas niyan, magkakaiba ang kategorya. Meron pong mga malalakas, merong mga mahihina na mga bagyo. Eto, typhoon category pero mahina yung epekto. Ipagpasalamat po natin yun. Mga kababayan, isa-summarize natin ang pangunahing weather system pa rin natin ay ito pong Typhoon Doming. Pag nakalabas na to sa araw po ng Martes, ang pangunahing weather system naman natin ay ang habagat o southwest monsoon. And that time, mas mapapadalas na po ang mga local thunderstorms sa hapon po at sa gabi. Mag-ingat po tayo sa mga ganong senaryo.
Ito po mga kababayan, medyo hindi po tayo makapag-shoutout muna sa ngayon. Pagpasensyahan nyo na ho at babawi naman po ako sa mga susunod po na mga update natin sa shoutout. Sa ngayon po, dito muna tayo tumungo sa atin pong tinatawag po na Bible verse ngayong araw po ng linggo. At maraming mga kababayan talaga natin umaabot hanggang dito sa dulo ng ating video. Dito muna tayo magpo-focus. Ito din yung Bible verse natin kahapon. At uulitin ko po para din mapamiliarize tayo, no? Pag iba-iba kasi nakakalimutan natin. Ito po, sa Pilipos 4:13, ito po ang sinasabi. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen po mga kababayan ko. Alam nyo ho, kahit anumang problema, anumang pagsubok, kaya ho natin yan dahil pinapatatag po tayo ng ating Panginoon sa bawat sitwasyon. Tulad na lamang, bigyan ko kayo ng example. Kung tayo po yung nagpa-apekto dito po sa Typhoon Doming na yan, sa Bagyong Doming na yan, baka tayo ay nataranta. Tayo ay nawala po sa ating kondisyon o sa ating sarili kung tayo sobrang matataranta. Kaya nga po sinasabi ko mga kababayan, ine-explain ko dito sa ating channel, etong Bagyong Doming, walang masyadong direktang epekto. Kung meron man, trap, extension ng hangin, pero hindi ganun kalakasan. Nasa Philippine Sea. Ito nga, no, ito yung sinasabi natin na parang bagyo talaga na parang hindi nagbibigay ng pinsala. Alam nyo, magreklamo na yung mga kababayan natin. Magsabi na kayo na wala namang ulan sa amin, Kuya Francis, puro ka namang bagyo. Meron ho tayong ebidensyang pinapakita. At nasa mapa po natin yan. Meron din tayong source galing po sa Pag-asa. Kaya hindi nyo po masasabi talaga na walang bagyo. May bagyo pero walang epekto dahil sa iba't ibang senaryo at mga system na nangyayari. Mga kababayan, dito ko po muna tatapusin ang update natin sa lagay ng ating panahon. Sobrang maraming salamat po dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan at babawi na lamang po ako sa mga susunod. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.